Dahil sa paglalaro nila ng tarot card na isinumpa, ang 7 magkakaibigan ay isa-isang hinabol ng kanilang kamatayan. Makaligtas pa kaya sila? Alamin natin ang kwento ng Tarot. Sa labas ng isang mansyon sa Catskills, may isang grupo ng magkakaibigan sa kolehiyo, na sila Hailey, Grant, Paxton, Paige, Elise, Madeline, at Lucas. Sila ay nagrenta ng lugar para sa kaarawan ni Elise. Habang naglalaro ng tungkol sa kanilang buhay kasabay ng inuman, napunta kila Hailey at Grant ang topic. Naalam sa grupo nila na matagal nang magnobyo. Kalaunan ay tumayo si Grant para kumuha ng inumin. Sinundan siya ni Paxton at sinabi niya rito na sila ay hiwalay na ni Hailey. Habang si Hailey naman ay sinabi niya sa naiwang grupo ang tungkol sa hiwalayan nila ni Grant. Pagkatapos ay tinignan ni Grant ang ref at natuklasan na isang beer na lang ang natitira. Matapos malaman ng magkakaibigan na ubos na ang beer at wala silang mapagkukunan ng alak, napilitan silang galugarin ang bahay at maghanap ng nakatagong alak. Hanggang sa makarating sila sa isang restricted room. Sinira nila ang lock nito at pinasok ang loob. Nakahanap sila ng isang serye ng mga artifact bago nila matagpuan ang isang kahoy na kahon na may zodiac wheel, at sa loob ay isang deck ng mga tarot card na pininturahan ng kamay. Kinuha ng grupo ang card at pagkatapos ay kinumbinsi nila si Hailey na gawin ang pagbabasa ng mga tarot card, dahil alam niya kung paano gawin ito. Sa una ay tumanggi siya dahil sa pakiramdam niya na maaaring may mali. Ngunit kinumbinsi siya ni Elise dahil sa kanyang kaarawan. Nagsimula siyang magbasa kay Elise, na binigyan ng High Priestess card, na may pagbabasa na aakyat siya ng hagdan, ngunit binalaan na magdahan-dahan. Si Madeline ang sumunod. Nakuha ni Madeline ang Hangman at sinabihan na ang kanyang zodiac sign na Pisces ay may posibilidad na tumakbo mula sa panganib. Samantala, si Paxton ay pumunta ng banyo. Sa paglabas niya ng CR ay nakita niya ang main door na nakabukas. Sumilip siya sa labas at nakaaninag ng isang imahe mula sa madilim na parte. Agad din itong nawala nang magkaroon ng ilaw, ngunit siya ay nakaramdam ng pagkagulat. Ang pangatlo sa binabasa ni Hailey ay si Paige. Nakuha niya ang The Magician. Sinabihan siya ni Hailey na may darating na pagbabago sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay nakuha ni Paxton ang The Fool. Sinabihan siya na tapat na kaibigan at maaasahan. Darating siya para sa kanyang mga kaibigan sa hindi inaasahang paraan. Ang sumunod sa binabasa ni Hailey ay si Lucas. At nakuha niya ang The Hermit. Ayon kay Hailey, siya ay tatanggap ng malaking kayamanan at posibleng pag-ibig. Dahil si Madeline at siya ay may pagkakaunawaan sa isa't isa. Ginawa ni Hailey ang pagbabasa ng tungkol kay Grant, kahit sa kabila ng ayaw nitong maglaro. Nakakuha siya ng Devil card. At binalaan na maaaring mawala sa kanya ang isang taong pinakamalapit sa buhay niya. Si Hailey ang gumagawa ng sarili niyang pagbabasa, dahil galit na sinabihan siya ni Grant na gawin din itong basahin ang sarili niya. Si Hailey ay nakakuha ng Death card. Sinasabi niya na ang pag-ibig ang kamatayan niya. Makalipas ang ilang sandali, ang isang serye ng mga imahe ay nagpapakita ng ilang uri ng sinaunang masamang pagbangon. Kinabukasan, umalis ang grupo sa mansyon sakay ng kanilang sasakyan para bumalik sa kani-kanilang tinitirahan. Sa kanilang pagbabalik, huminto sila sa isang gasolinahan at si Lucas ay nanalo ng $700 mula sa isang scratch card. Sa bahay ni Elias, kausap niya si Paige sa telepono habang ito ay nasa bathtub. Pagkatapos ay narinig ni Elise ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa kanyang hatek. Lumabas siya upang alamin ang pinagmulan. Nakita niya na nakababa na ang hagdan. Sumilip siya sa gawing itaas ngunit wala siyang nakita. Itinupi niya ang hagdan at pagkatapos ay isinara ang hatek at muling pumasok sa loob.
Maya-maya, habang kausap niya pa rin si Paige sa telepono ay nagulat siya sa lakas ng ingay. Lumabas muli siya para mag-imbestiga. Nakita ni Elise ang hagdan ng hatek na nakababa ulit at inakyat niya ito para silipin. Madilim ang lugar at gumamit siya ng telepono para gawing ilaw. Isang anino na gumagalaw sa paligid at tumingin siya sa ibaba ng sandali bago tumingala muli, at nakita ang mga kandilang nakasindi sa lahat ng dako ng hatek. Pagkatapos ay sinalubong si Elise ng isang napakapangit na pangitain ng The High Priestess mula sa kanyang card. Dahil sa pagkabigla, siya ay nahulog mula sa hagdan. Pagkatapos ay sinimulan ng High Priestess na ihampas ang hagdan pababa sa katawan ni Elise hanggang sa madurog siya at mamatay. Nagdadalamati ang mga kaibigan ni Elise, sa biglaan niyang pagkawala lalo na si Paige. Umuwi na ang grupo at nanatili si Hailey kay Paige at sinisikap na aliwin siya sa pamamagitan ng pagsasabi kay Paige na siya ay orihinal na pumasok sa pagbabasa ng tarot noong ang kanyang ina ay may sakit na cancer. Sinabi ni Hailey na naghanap siya ng anumang babasahin sa tarot na magsasabi sa kanya ng magandang kapalaran ng kanyang ina, ngunit bawat pagbabasa niya ay nagresulta sa kamatayan. Samantala, hinatid ni Lucas si Madeline pauwi sa kanyang kondo, at niyakap siya nito, bago pumunta si Lucas sa istasyon ng subway. Habang siya ay naglalakad ay sinisimulan siyang pagmaltuhan ng The Hermit. Sinusundan siya nito sa paligid ng istasyon bago siya tuluyang mapunta sa isang restricted rail yard. Na-corner siya ng The Hermit sa isang hindi aktibong tren. Pagkatapos ay bigla siyang tinakot, na naging dahilan para mahulog siya at mabangga ng paparating na tren. Napagtanto ni Hailey na ang pagkamatay nina Elise at Lucas ay tumutugma sa kanilang pagbabasa ng tarot. Pagkatapos ay nagsagawa sila ng ilang pananaliksik, at nalaman nila ang isang babae na si Alma Astrom, ay may ilang kaalaman at koneksyon sa mga pagkamatay na may kaugnayan sa pagbabasa ng tarot. Kasama ni Hailey sina Grant, Paxton, Paige, at Madeline para puntahan si Alma. Sa una ay pinagtabuyan lang sila nito, hanggang sa makiusap si Hailey tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Pinatuloy sila ni Alma at tinanong sila kung anong hitsura ng tarot. Mabilis na natukoy ni Alma na ang mga pagkamatay ay konektado sa mga tarot card na nagmumula sa parehong kahon na kanilang natagpuan. Sinabi niya sa kanila na sinumang tao ang basahin gamit ang mga card na ito, lahat sila ay mamamatay. Isinalaysay ni Alma ang tungkol sa serye ng pagkamatay sa London, na tanging siya lamang ang nakaligtas. Ipinaliwanag ni Alma na ang mga card ay nagmula noong 1700s. Isang mayamang konde ang tumawag ng isang astrology upang magbasa, dahil ang kanyang asawa at anak ay may matinding karamdaman. Ngunit ang pagbabasa ng astrology ay nagresulta lamang sa kamatayan. Nang tuluyang mamatay ang kondesa at ang kanyang anak, inakusahan ng konde ang astrology ng pangkukulam, at pinabitay sa kanyang mga tauhan ang anak na babae ng astrology. Dahil sa galit at kalungkutan, ang astrologer ay naglagay ng sumpa sa mga card at nagpakamatay, na nagbubuklod sa kanyang espiritu sa mga card. Pagkatapos ay binasa niya sa card ang konde pati ang kanyang mga tauhan. Ito ay humantong sa kanilang kakilakilabot na pagkamatay. Iminungkahi ni Alma sa kanila na hanapin nila ang mga card at sirain ito. Si Paige ay mabilis na nagparibok sa mansyon para makabalik sila at sirain ang deck. Habang papunta sila doon, sila ay nagsimulang matakot kung sino sa kanila ang susunod. Nagmamaneho si Grant sa isang tulay, ay nagsimulang bumagal ang sasakyan bago tuluyang huminto. Pagkatapos ay nakita ni Madeline ang isang imahe ng isang hangman na lumilitaw sa mahamog na bintana ng sasakyan, at napagtanto niya na siya na ang susunod. Lumabas ng kotse si Madeline at tumakbo palayo, habang si Hailey ay sinusundan siya. Si Grant, Paxton, at Paige ay naiwan sa kotse. Nagsimulang umatake ang isang espiritu sa kotse bago ito umalis at sinundan si Madeline. Pagkatapos ay ibinaba ng hangman ang kanyang silo at nahawakan siya sa leeg, at ibinitin sa harap ng kanyang mga kaibigan.
Dahil sa nangyari, nagpaiwan si Paxton sa grupo at bumalik ng campus. Habang nagpa siya sina Hailey, Grant, at Paige na bumalik sa mansyon. Sa campus ay sinusundan si Paxton ng The Fool na humahabol sa kanya sa gusali habang humahagikik. Pumasok si Paxton sa elevator habang ang maskara ng The Fool ay nagbabago ng mga ekspresyon. Sumunod ang The Fool sa elevator na parang sinusugod si Paxton. Nagawang makabalik ng tatlo sa mansyon at hinanap ang deck. Pagkakuha ay agad na itinapon nila ito sa furry place. Ngunit nakita nilang hindi nasusunog ang mga card. Dumating si Alma para samahan sila at tumulong. Tinangka nilang magsagawa ng scenes kung saan susubukan ni Alma na makipag-ugnayan sa espiritu ng astrology. Sa pagbabasa ni Alma, nakakuha siya ng Six of Swords card. Si Alma ay hinila sa kadiliman at kalaunan ay muling lumitaw na patay na may 6 na espada sa kanyang likod. Tumakas sina Hailey at Grant habang si Paige ay nahiwalay sa grupo at sinusundan siya ng The Magician. Nagtago siya sa malaking kahon at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang manunood kung saan ginagamit siya ng The Magician bilang kanyang presentasyon. Si Paige ay nakulong sa isang kahon at nilagare ng The Magician na ikinamatay niya. Nagtago sina Hailey at Grant habang hinihintay nilang dumating ang mga susundo sa kanila. Sinabi ni Hailey kay Grant na noong bago pa sila sa kanilang relasyon, gumawa siya ng isang pagbabasa na nagsasabing hindi magtatagal ang kanilang pagsasama, ngunit hindi niya ito pinansin. Bago sila naghiwalay, nagbasa ulit siya, at pareho ang naging resulta. Di nagtagal, nagpakita si The Devil upang kunin si Grant sa isang bintana, habang si Hailey ay sinusundan ni kamatayan. Nakuha ni Hailey ang deck at nagpasya na ang tanging paraan ay baligtarin ang sumpa, at gawin ang pagbabasa ng astrologer. Ginawa niya ito at iginuhit ang death card sa astrologer. Sinusubukan ni Hailey na kumbansihin ang astrologer na palayain ang kanyang sariling kalungkutan sa kanyang anak na babae. Dumating si Grant upang protektahan si Hailey bilang isang surge of energy na naging sanhi ng pagkawasak ng espiritu ng astrologer, habang ang mga card ay umaapoy at nasusunog. Isang mabilis na sulyap, ang astrologer ay ipinakita na muli silang nagsama ng kanyang anak na babae sa kabilang buhay. Naglalakad sila Hailey at Grant na magkahawak kamay habang paalis ng mansyon. May nakita silang paparating na sasakyan. Natakot sila na ito ay isa pang espiritu, hanggang sa makita nila si Paxton, na buhay at maayos, na bumaba mula sa kotse. Niyakap siya ng mga ito habang napagtanto nila na ang kanyang pagbabasa para sa kanyang mga kaibigan sa hindi inaasahang paraan ay nagkatotoo. Ipinaliwanag niya na nakaligtas siya dahil binuksan ng kanyang kasama sa kwarto na si Todd ang pinto ng elevator at naging sanhi ng pagkawala ng The Fool. Nang matapos na ang sumpa, sinabi ni Grant na posible para sa kanila na baguhin ang kanilang mga kapalaran, kung saan tumugon si Hailey ng "fuck fate". At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita-kits ulit tayo. Maraming salamat po. Para comfortable ang upuan ng inyong motorsiklo, ito ang bagay sa inyo. Ito ay para sa Honda Click 125i. Ilalagay ko na lang sa description ng videong ito ang link.